Alam na raw ng pulisya kung nasaan ang suspect sa pagsabog sa Davao City na isa raw sa mga tinuruan ng teroristang si Marwan na nooy napatay ng Special Action Force. Pero ang suspect, nagtago na raw sa kuta ng isang terrorist group sa Central Mindanao. Nakatutok si Mari Zumali. Tukoy na ng PNP ang kinaroroonan ng lalaking naglagay ng bomba sa night market ng Davao City na sumabog noong September 2. Ang problema ng PNP, nagtatago raw ang suspect sa kuta ng isang teroristang grupo sa Central Mindanao. At itong suspect na ito ay nagtatago doon sa area kung saan may maraming mga armadong grupo. Itong mga area na ito ay kontrolado ng BIFF, kontrolado ng mga private armed group, at saka nagko-cross border din sa area ng Imaylep. Doon kami nag-concentrate doon yung naglagay ng bomba doon sa crime scene. So doon kami nakafocus ngayon. And all of his connections. Habang nagtatagal daw ang investigasyon ayon kay General Bato, mas lumilinaw na may kinalaman ng narco-terrorism sa pagsabog sa Davao. Iniimbestigahan pa rin kung may kinalaman si Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal na inaresto noong isang linggo. Ang mas malinaw ngayon kay Zulkifli Benhir o Marwan natuto ang suspect sa paggawa ng bomba. Marwan is the person teaching how to make bombs. He's teaching bomb making to Abu Sayyaf, to BIFF, and to any other group. Posible rin daw na may koneksyon sa Davao explosion ng lalaki na aresto kamakailan sa Malang North Cotabato. Mahigpit ang seguridad sa buong Davao City. Isang security guard ang inaresto matapos magbiro sa isang checkpoint na may dalang bomba. Mutanan ako siya nga kanang sir driver ka kaya una na ako nakita sa uniform. So ang tubag niya sa kuha mo na to yung gingon niya nga tanawa lang sig naay bomba. Pag siya pa ang nangisog ba na astig kay siya. Abot-abot ang pagsisisi ni Anthony Kim Rojas. Kuan lang sir, wala ko tutuyo sir. Punta sir, mapasahilo ko nila sir. Sa akong nabuhat nga sayop sir. Kumalat din sa Davao ang umano'y isang memo mula sa pulisya na nagbabala sa umano'y pagsabog ngayong araw ng Eid al-Adha. It was malicious in nature, actually, kasi it was not supposed to be for public consumption. Hintayin nyo kung talagang ma-determine namin na very imminent at very real at unquestionable yung threat na yan, talagang we will make it public, kami mismo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.